Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. So ano anya Mr. Maravillas, yung mga magagandang balita mo diyan? O ito na, ang accomplishment mga kababayan ng DOJ, money recovered from flood control kickbacks reaches 841 million pesos. Yan o. Close to 1 billion na mga kababayan. So nakikita natin kung paano sineryoso ng ating Pangulong Bongbong Marcos, ng Marcos administration po, yung paglaban sa korupsyon involving itong mga ghost projects, substandard, sa flood control. Di ba, mga kababayan, na never nagawa ng mga previous administrations. Marcos administration lang po mga kababayan ang nakagawa nito. Kaya lang siyempre may question tayo. Abang na-mention ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa SONA na si Martin Romualdez ay kasama sa sasampaan na ng ombudsman ng kaso. Pero yung mga naunang personalities at iba pang mga nabanggit sa mga investigasyon, mga kababayan sa flood control, tulad ni Chis Escudero, ni Toby Chanco, na mga na-mention din sa issue ng mga insertions, mga kababayan, ay parang hindi na gumagalaw ang asunto sa kanila. Tahimik na. Busy na niya kasi Mr. Maravilla, si Chis Escudero. Busy sa pag-preside sa impeachment laban kay Sara. Parang hindi na nami-mention mga kababayan. So yun ang pag-usapan natin ngayon. Hindi po tayo pwedeng malingat dahil sa impeachment trial laban kay Sara Duterte. May mga other issues na dapat natin bigyan ng atensyon mga kababayan na parang nababaon na lang sa limot. So ang mga paninira mga kababayan laban kay dating House Speaker Martin Romualdez ay walang basihan, walang resibo at polos political na mga haka-haka lamang. Sa kabilang banda, yung mga dambuhalang mga anomalya, bilyon-bilyon yung involved na pera sa flood control scam, mga kababayan, na kinasangkutan ni Chis Escudero, nabanggit din ang pangalan ni Nabotas Representative Toby Chanco, na may malinaw na paper trail mga kababayan. Testimonya, cash trail na kung titingnan natin mga kababayan, sabi nga ng mga legal experts, pasok po sa plunder. So dapat po sila yung unahin mga kababayan. Yan Tale of two flooded cities of Chanco, Chodoro. Ilan yun budget, bilyon-bilyon mga kababayan ng budget. Pero yung Nabotas, patuloy na nalulubog sa baha. Yan Garbin hits Tiangco o Nabotas flood funds. Binagbakan po ni Ako Bicol Party List Representative Pido Garbin si Toby Chanco sa bilyon-bilyon na pondo sa flood control sa kanyang distrito. Garbin challenged Chanco to explain how billions in taxpayers' money brought little relief for Naboteños who still wade through chest-deep floods. You cannot lecture everybody about insertions when your own district mirrors the very abuse you denounce. The truth is simple. If you are serious about accountability, then we must scrutinize all insertions, yours included. Otherwise, your posturing is nothing more than hypocrisy, sabi po ni Pido Garbin. Si Chis Escudero po na tahimik na ngayon. Busy sa pag-preside sa impeachment trial ni Sara Duterte. Involved sa insertions involving billions of pesos. At mismong direktang na-mention ni dating DPWH Yusek Bernardo Roberto Bernardo. Sabi nga sa report ng Politico News noong 2025, 6 sa ham and cheese. Escudero inserts 142 billion pesos mga kababayan sa flood control, sa infrastructure projects,
So ano yung legal premise dito? The difference between hearsay at saka yung prima facie evidence. Sa ilalim mga kababayan ng ating saligang batas at saka sa rules of evidence, ang pananagutang kriminal ay hindi ibinabatay po sa ingay, sa social media at saka sa mainstream media o sa political na panggigipit. Ngayon, ang mga akusasyon po kay Martin Romualdez, puro hearsay. Mga sabi-sabi, walang hawak na dokumento at wala man pong direktang ebidensya. So bilang dating speaker, mga kababayan ng Kamara, ang kanyang tungkulin mga kababayan ay ang pangkalahatan at legal na pagpasa ng pambansang budget. Napakalinaw yon mga kababayan. Ayon sa mandato ng ating konstitusyon, wala siyang kinalaman sa implementasyon po o pagpili ng mga pribadong kontraktor ng DPWH sa mga localities sa bansa. So ang pag-atake sa kanya mga kababayan ay isang malinaw na distisipasyon at malisyoso na political demolition job. Ngayon, dito tayo sa kaso laban kina Cheese at saka kay Tubi. Silang humaharap sa mga konkretong ebidensya sa prima facie case at aktwal na pakinabang sa pundo ng ating bayan. Sa isyu ng dambuhalang flood control scam, sila ang may mabibigat at detalyado at direktang akusasyon mga kababayan na may malinaw na paper trail na dapat unahin na sana na busisiin mga kababayan ng Office of the Ombudsman. Mas malalim yung detalye ng mga akusasyon po sa kanila. Halimbawa, itong si Senador Chis Escudero, tulad ng paulit-ulit natin na didiscuss mga kababayan. Yung kinasangkutan niya, hindi malit na pera, 142.7 billion na insertion mga kababayan yung kanyang kinakaharap. So ang 142.7 billion na palihim na insertion sa BICAM, ayon nito sa nabulgar sa 103 na pahinang official budget summary. Ginamit ni Escudero ang kanyang kapangyarihan, mga kababayan, para magsingit ng 142.7 billion sa huling sandali po ng Bicameral Conference Committee na wala po siyang debate, pampublikong pagsusuri o regular na deliberasyon na nangyari. So, pinalipad ang pundo sa mga kumpare. Ang dambuhalang port na ito ay pinamahagi sa mga baluarte ng kanyang mga malalapit na kaalyado sa Senado para sa, yung papalapit na po kasi yung eleksyon noon. Gaya ng 12.08 billion sa Bulacan at sa kanyang sariling baluarte sa Sorsogon. And that's on record, mga kababayan. 17 billion para sa double-funded na flood control. Sa loob ng insertion na yan, eksaktong 17 billion peso ang tahasang inilaan, mga kababayan, para sa mga flood control mitigation at road network na na-discovering may mga red flags po. At nadubli lang ang pagpupundo sa mga lumang proyekto ng DPWH, double budget. Binawasan ang tulong para sa mga mahihirap upang mapunduhan ang kanyang 142.7 billion na insertions. Binawasan po ng 33.4% ang pondo para sa mga social services at 29.2% para sa mga economic programs ng ating gobyerno. Imagine that. Binawasan yung ayuda sa mga mahirap para sa pansariling interest. Yun ang lumalabas. 280 million na cash kickbacks
ang lumabas mga kababayan. Bukod sa insertion, at base ito sa naging testimony ni dating DPWH Yusek Roberto Bernardo. Ang sabi nagbitbit daw siya ng 160 million pesos at 120 million na cash kickbacks para daw kay Chis Escudero. Yan naging testimony sa Senado. Sa pamamagitan ng kanyang campaign donor na si Maynard Ngo. Ngayon, in fact, dahil sa bigat ng ebidensya sa plunder at graft, formal na nag-issue ang Sandigan Bayan ng Precautionary Hold Departure Order o PHDO laban po kay Chis Escudero. Di ba? Ngayon, si Toby naman po at yung palpak na 4.2 billion na butas flood control, yun ang minimin mga kababayan ni Pido Garbin. Yung 5.97 bilyong alokasyon, ang loan district mga kababayan sa nabutas ni Toby ay binuhusan ng dambuhalang 5.97 bilyong piso para sa proyekto mula 2023 hanggang 2025. 70% ng budget na punta sabi sa baha, 4.7 billion yon. So mismong si Toby ang umamin na 4.2 billion para sa 87 na mga projects. Ang eksklusibong napunta sa floodgates at pumping stations, ngunit nananatiling lubog sa baha ang nabutas dahil sira o depektibo ang mga ito. O di ba? Kaya ito yung tinulig sa mga kababayan ni Pido Garbin. Tingnan mo niya yung lugar mo muna bago ka tumingin sa iba. Correct. 53% ng mga proyekto unreported, sabi. Sa 87 na mga flood control projects sa nabutas, 34 na mga proyekto lamang ang nakatala sa transparency database ng sumbong sa Pangulo. Ang natitira mga kababayan na 53 na mga projects questionable at walang malinaw na ulat. Yun ang dapat busisiin po. 15% ng mga kontrata kinupo ng mga paboritong kontraktor. So ang kumpanyang Top-Notch Catalyst Builders na opisyal na kasama sa tinukoy ng ating Pangulong Bongbong na top 15 contractors na kumupo o kumorner ng 100 bilyong pesong flood control project sa bansa, nakakuha ng 15% ng kabuang kontrata sa nabutas ng walang maayos na bidding. Yan ang lumabas mga kababayan sa report. So bakit sila ang dapat na unahing kasuhan mga kababayan kaysa si dating Speaker Martin Romualdez? May black and white na resibo kasi po sa GAA documents versus yung sabi-sabi laban kay Martin Romualdez. Kay Martin Romualdez, ang mga akusasyon ay polos political na atake at walang mailabas na kahit isang pirasong papel na nagpapatunay na bumulsa ng pundo ang dating speaker. Pero mga kababayan, kay Chis Escudero may 103 page na official leakage ng documents na tugmang-tugma sa huling isiningit sa batas. You see? Ang ebidensya kay Chis ay nakasulat mismo sa opisyal na budget ng Pilipinas. Sa batas, ang dokumentong may pirma at opisyal na pondo ang may bigat mga kababayan, hindi yung chismis na lumalabas lang sa social media. So may direktang pakinabang at conflict of interest. Mga kababayan ng dambuhalang pondo, nakitang pumasok sa mga kumpanya ng sariling donor ni Chis Escudero, sa mga paboritong kontraktor sa sariling nasasakupan din ni Toby. Ganon din yung nangyari. Mas malinaw mga kababayan yung paglabag nila dahil sila ang direktang nagkinabang. Personal and political gain. Kumpara kay Martin Romualdez na bilang speaker, tagapasa lamang, tagapasa po ng kabuuang budget, yung GAA, ng ating bansa at walang kinalaman kung sinong kontraktor
ang kukunin ng DPWH, wala man pong kapangyarihan yung speaker sa ganon. So, dito tayo sa command responsibility sa sariling distrito ni Toby. Si Toby Chanco ang mambabatas ng nabotas. Ito yung sinasabi ni Pido Garbin. Sinisingil ng kanyang distrito o siningil ng kanyang distrito ang gobyerno ng halos 4.2 billion para sa mga floodgates. Ngunit, alam naman ninyo, palpak, sira-sira pa rin ang mga ito. Ngayon, kung ikaw ang pinuno ng isang lugar, obligasyon mong bantayan na hindi maging ghost projects. May command responsibility siyempre. Ang mga proyektong pinunduhan ng gobyerno, doon mismo sa sarili mong lugar, mas may pananagutan siyang imbestigahan dahil sa kanyang mismong bakuran at sa ilalim ng kanyang ilong nangyari ang anomalya habang ang kanyang mga constituent, nagsasuffer sa lumalangoy sa baha. So ngayon, dito tayo sa mga diversionary o pagtatago sa sariling issue ayon sa mga political analyst. Ang paulit-ulit anya na pag-atake ni Toby Chanco laban kay Martin ay isang smokescreen o paraan upang mailihis ang mata ng publiko. Di ba? Maingay niyang tinuturo ang iba upang hindi mapansin ng mga tao ang kanyang sariling distrito na pinunduan ng bilyon-bilyon pero binabaha pa rin. So ito yung depensang desperado upang pagtakpan ang sariling kapabayaan at mga possible corruption na nangyari, mga kababayan. You see? So habang walang may pakitang ebidensya, mga kababayan, ang mga bumabatikos kay Martin Romualdez, ang 103-page na budget leakage ni Chis Escudero, ang whole departure order, mga kababayan, at ang palpak na 4.2 bilyong floodgates sa nabutas, ang tunay na smoking gun na sumasaksak, mga kababayan, sa kaba ng bayan. Yan ang malinaw dyan. Diba po? Mga kababayan, ayan man lang ang ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.